Okay, so let's start. Mamaya na ako mag-check ng attendance. Lang. Okay, so let's begin. Open ko lang yung reference natin. So, our topic, last topic for midterm, we have the geolocation and then we'll try to create a Google map. Pero, sige, discuss ko na lang mamaya. For the geolocation, I've already posted our references. So, yan. Pwede nyong i-open na yan. Okay, so geolocation. Check ko lang. Ayan. Tama. Ito yung una. Version 3. Okay. Wait lang natin mag-load. Ayan. Okay. So, geolocation, this is our topic for today. And for our reference, this one is, the version is 1.5. And the other one is 3.1.0, yung Cordova. Ayan. But, we'll be using na lang ito na lang, 1.5. But if in case that this will not work, then you can use the 3.1 version. So, geolocation. Palagay lang natin. Yan. Teka. Start recording. Okay, recorded. Recording na. So, geolocation provides location information for the device such as the latitude and longitude. So, common source of location information include the Global Positioning System or the GPS and location inferred from the network signals such as the IP address, RFID, Wi-Fi, and Bluetooth MAC address, GSM, CDMA, cell ID, and so on. No guarantee is given that the API returns the device actual location kasi nga there are some error pa rin when it comes to accuracy of the GPS. So parang hindi niya, kung nahalata nyo, if in case that you are using the GPS, sometimes nagloloko yung GPS. So yun, so no guarantee is given that the API returns the device actual location. The API is based on the W3C geolocation API specification. So some devices already provide an implementation of this spec. For those devices, the built-in support is used instead of replacing it with the PhoneGap implementation. For devices that don't have geolocation support, PhoneGap implementation should be compatible with the W3C specification. But don't worry kasi most of our mobile phones right now is capable of the W3C. We have three methods. So, like with the device motion, yung our topic last week, device motion. For the geolocation, same methods, meron siyang get current position, watch position, and clear position. And then we have the arguments. Basically, we have the on success or the geolocation success, on error, and then we have the option. Objects, read only, we have the position error, and coordinates. So let's start with geolocation that get current position. Okay. Parameters, we have the geolocation success. The geolocation success will call back
that is called with the current position. And then geolocation error, this is optional. The callback that is called if there was an error. And then geolocation option, the geolocation option. If in case that ito kasi yung geolocation success, if you don't have any error when loading the application, then it will call this one, current position. Bakit tinawag na callback? Take note that the plugins are API. So, ibig sabihin that is auto-generated or gawa na yung program. So, that's why meron siyang callback method. So, parang tinatawag lang niya yung program for the current position. Okay? This is a function or method. And then we have the error, and then we have the option. I'll be explaining this one later on. Description. Function geolocation that get current position is a asynchronous function. It returns the device current position of the geolocation success. Parameters geolocation success.html. So, gawa na to. Meron na to. Once you add the plugin in our application. So, callback with the position.html. So, yun din. Itong mga to, yung mga files na to, kinocall lang niya. Yan. Object as the parameter. If there is an error, the geolocation error, parameters geolocation error.html, callback is invoked with a position error, and itong file na yan, and object. Okay. Supported platforms, Android, BlackBerry Web, iPhone, Windows 7, and so on. Pero mostly, in our example, we are using the Android. Quick example. Ayan yung mga example natin. This one kasi gumagamit sila ng alert, but later on, change natin yan into element ng HTML using the that get element by ID. And then we have the following attributes. We have the latitude, longitude, altitude, accuracy, heading, speed, and timestamp. Pero normally, ang gagamitin natin is the latitude and longitude in our example. And then on error, if in case that there is an error, ito yung sinasabi kanina na sana yun. Ito kasi yung navigation geolocation that get current position on success. If successful, then get the position, this one, on success. But if in case that there is an error, on error, so i-call nyo tong function na to. And then display the code error and the message. And then we have here the example. If you notice, dito alert ang ginamit, pero dito naman ang ginamit naman is the element, document that get element by ID, which is much more better rather than using the alert. Itong alert. Ito ang ginagamit ko. Okay, so you can try it if you want, kung ano yung alert. And anyway, last meeting, yung last example natin, which is the device motion, pinakita ko ang difference ng alert tsaka yung document that get element by ID. The document that get element by ID, syempre gagamit ka ng element of the element ng HTML, which is for example dito yung P. So let's try. By the way class, bago ko makalimutan, in our Google Classroom, so nandito na yung reference natin, plugin. Yan, gagamitin natin mamaya yung mga plugins. And then coordinates. Ano ba yung coordinates? Okay, GPS, latitude and longitude. I'll be discussing that later on. Reference for Google Map. Let's try. Pero nag-error siya kahapon eh. Pero sige, papakita ko kung anong error namin kahapon. And then meron din akong source code dito. And then this one, last year, ito yung ginamit namin o ginawa namin last year, I think. Oh, tama, ito.
Ito yung ginamit namin or ginawa namin last year. Yung geolocation and Google Map. Pero pwede nyo itong panoorin. Ito naman yung ginawa namin kahapon na sa section 2. Yan yung sa section 2. Kung gusto nyong panoorin din. Bakit tayo mag-load to? Ayun, pwede na. Ayan. Ito yung last year to. Geolocation. Anyway, ano pa? And yung API. Optional to. Anyway, sige, let's start na. Punta tayo sa Drive C. Lahat ng mga projects natin nilalagay ko sa isang folder. So, ano yun? Cordova. Cordova, yan. Cordova. Malabo ba yung screen? Class. Google Map. Geolocation. So, tanggalin ko muna itong dalawa. Okay, tanggalin ko muna. Yan. So, malinis na siya. And then, by the way, class, if in case na malabo, okay, in case na malabo, don't worry, naka-OBS naman ako, and then, the recorded video will be uploaded in our Google Classroom. Ayan. Okay, so malinis na yung directory, wala nang geolocation. So, open ko na yung command prompt, and pupunta ako dun sa directory na to, Cordova. So, change directory or CD, Cordova. Ayan. And then, syempre gagawa na tayo ng application or project. So, we'll be using the command line. So, nandito din naman yung link. Yan. Copy-paste ko na lang para mas mabilis. So, Cordova create hello, pero hindi na siya hello world. Hindi. Geolocation. Geolocation. So, palitan ko din ito. Hello. Geolocation. And pati na rin ito. Yan. So, geolocation. So, lahat ng hello world, pinalitan ko na. So, create. So, Cordova create geolocation example chat. So, dito, gumawa siya ng project which is the geolocation. So, basically, wala pa siyang platform. So, mag-add tayo ng platform for Android. So, kailangan natin ito. So, Cordova platform add Android. Copy lang natin. And then, we have to go to our directory. Kasi pag hindi tayo pumunta dun sa directory, magkakaroon siya ng error. Yan. So, current working directory is not a Cordova-based project. So, hindi siya nakapag-add ng platform. So, we have to go to our directory which is the geolocation and then add natin yung platform. So, Cordova platform add Android. Ayan, wait lang natin. So, if you notice in our directory, kanina wala tong platform. Ayan, so, dinagdag niya na to. And then, later on mamaya, meron na tayong Android application. Yan. So, naituro ko na sa inyo yung Cordova something nito, yung pag-call niya. And then, after adding the platform for the Android, the next is we have to what? We have to include asan na yun? Wala dito. Asan na yun? Ito. We have to add the plugin for the geolocation. Yan. Okay. But if in case that this will fail, ito, sabi dito, ayan, so this requires Cordova 5. But if in case na lower version yung ginagamit yung Cordova, then you can use the older version of the Cordova. So this is the command. Pero ito, working naman to sa akin. So Cordova plugin, add Cordova plugin geolocation. So dito, maglalagay siya dito. Plugins, wala pa. Yun, so meron na tayong plugin for the geolocation. Next.
Yan. Coding na tayo. Next is coding. So, punta tayo sa directory and then geolocation. Open lang natin www and index. So, open with, right click, open with. I'm using the Sublime for my text editor. Yan. So, ito kasi yung default code niya. So, tanggalin lang natin lahat. And then, copy lang natin yung yung example dito. Saan yung example? Ito ba yun? Wait. Hindi, wala dito yung sample code. Ito ba? Ito, yung full code niya. Okay, so let's try this one. And then, I'll be explaining this one to you. Yan. Next is you have to check the Cordova version. So, in my previous examples, wala namang nilagay na version. Yung file name niya is just only cordova.js. So, yan. Always double check. And then, device ready. So, yan. If in case that there is no error and capable naman yung application ninyo, I mean capable yung mobile cellphone ninyo for this application, compatible siya, so walang problema. So, on device ready. So, on device ready, we have the geolocation get current position on success. Kapag successful siya, get the following attribute. We have the latitude, longitude, altitude, and etc. And then on error, kapag merong daw error na nakita, and then yan, ipapakita niya kung ano yung error dun sa code and ano yung message error niya. Okay? Yan, latitude, longitude, altitude, pero normal kasi. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung altitude. Accuracy. Accuracy, minsan yung iba naman is ine-edit nila yung accuracy so that more accurate yung location. Yan, accuracy. And then we have the altitude, accuracy, heading, speed, and timestamp. Gumamit dito ng document.getElementID. We have geolocation that is based dito. Ito siya. ID is geolocation. Geolocation. Dito siya magpapakita in our P element. Okay? Finding geolocation. And so on. Okay. Next. Save lang natin. And then we will create kikreate tayo ng app. Yan, magbibuild na tayo ng application. So, copy lang natin Cordova build Android. Then, wait lang natin. Okay, wait. Ayan, so nakagawa na siya ng APK. Now, let's open this directory. So, open na lang ako ng bagong window. Ayan. So, meron na tayo dito. Rename ko lang. Geolocation. And then, open ba yung Google Drive ko? Ayan. So, gagamitin ko yung Google Drive para may transfer dun sa cellphone. Okay. Asan na yung phone gap? Doon meron na kasi ditong kwan. Delete ko lang. Ito yung mga example ko kahapon. Move to trash. Device, motion, battery, camera, etc. So, dadrag ko lang to. Ay, bakit di? Dapat dun sa ano? Dito.
Drag ko lang. And then, lalakad na naman tayo mamaya. Para tignan natin kung magbabago yung nawawala. Classroom.google.com. I-open ko lang yung cellphone. I-connect ko lang siya. Okay, stop. IT 18 section or group 1. IT 18 group 1. Join. Then share screen. Sharing start now. Ayan. So i-open ko yung Google Drive. Then PhoneGap. And then install ko lang yung bakit wala? Uy, hindi siya nag-upload. Upload. Working. Okay. PhoneGap. Oh, wala. Bakit hindi siya nag-upload? What happened? Completed. Refresh. Geolocation meron na. Refresh ko lang. Ayun, meron na. Okay, so geolocation. Open ko lang. Install. Open. Okay. Open. Okay, so always you have to allow. Okay, so while using this, yes, so allow using the geolocation or the GPS. Finding geolocation kasi hindi pa naman nakaset yung location natin. So enable lang natin yung location. Yan yung location. So pag meron na, ayan. Okay, so nagdi-display na yung latitude, longitude, altitude, accuracy. Accuracy is 1,891. Okay na rin. Timestamp. And so on. Yan. Ngayon explain, kahit na mag-move ako, kahit na gumalaw-galaw ako at pumunta pa ako kung saan-saan, hindi mag-update yung latitude at saka yung longitude. Why? Kasi nag-load na siya eh. Okay, so later on gagamit tayo ng isa pang method or function na kahit na maglakad ako, magbabago yung value of the latitude and longitude. Pero bago yun, discuss ko muna lang yung ano. Okay. Bago ko ibigay yung example na yun, let me discuss to you first the latitude and longitude. Ano ba ang latitude? Ano ba ang longitude and so on? Plug in GPS coordinates. Yan, ito yung coordinates natin. Ano ba yung latitude and longitude? Ito yung binigay natin na example. Okay. Yung define latitude longitude.
Open lang tayo ng maraming reference. Ano bang latitude tsaka longitude? Yan. So, based in this reference, Britannica.com, latitude and longitude coordinate system by means of which the position or location of any place in the Earth's surface can be determined and described. Okay? So, para malaman daw natin kung nasan yung current location natin dito sa Earth. So, latitude is the measurement of global or map location north or south of the equator. Matandaan nyo pa ba kung ano yung equator? During your, ano ba yun, high school, yung anyway, equator daw. So, mamaya papakita natin kung ano yung equator. Latitude, equator. Ano naman yung longitude? Meridian. Ano ba dito yung meridian? Primary, ayun, longitude. Okay, ulitin natin. Kung ang latitude daw ay equator yung kanya, source niya. Now, for the longitude is the measurement of location east or west of the prime meridian. Meridian siya. At the Greenwich. So, tignan natin kung ano ba yung equator, ano ba yung prime meridian. Mayroon pa tayo isa pa dito source. What is that? TechTarget.com. Latitude and longitude are angles that uniquely define point on a sphere. Together, the angles comprise a coordinate scheme that can locate or identify geographic position on the surface of the planet such as the Earth. Yan din. Latitude, sabi niya, equatorial reference planet. For the longitude naman, meridian. Longitude is meridian. Is defined in the terms of meridians, which are half circle running from the pole to pole. Okay. Ayoko na magtagal dito. Tingnan lang natin yung image. Ito. Copy lang natin yung copy link address or image address. Copy image address. Para image lang ang magpakita. Ayan. So, this is the equator. Yan. Equator. X-axis. Kumbaga dun sa device motion, yung last topic natin, this is the x-axis. Equator. Horizontal lines. This is for the latitude. Equator or horizontal lines. For the longitude, vertical lines, prime meridian, longitude. So, pababa naman siya. Ito, ano na, east to west, parang east-west line. Yung longitude naman, this is yung, ano sabi? North-south pataas. Okay? Tama ba? X-axis. XY axis. Tama. Saan na yun? Yan, ito na lang. Ayan o, x-axis. Yung x-axis daw, that is what? Latitude. Okay? Longitude naman is the y-axis. Kumbaga. Yan. Now, may nagtanong kasi, kahapon, estudyante, sabi niya, ano ba yung kaibahan? Mamaya, explain ko to mamaya. Ito ba yun? Saan ba yun? Longitude lang, latitude. Ito. Sabi niya nila kasi, bakit daw yung iba? Yan. Example lang Yan. Latitude, longitude. Pero meron daw yung iba kasi, which is the GPS location, yung meron siyang degree, seconds and milliseconds, yung something like that. Yan, ito. Yung ibang format of the GPS, we have this one. The GPS coordinates.
But mostly in programming, they are using the latitude and longitude. Ito yung ginagamit for the geolocation. Okay? Yan. Example. Ito kasi dadrag ko pa to eh. Example lang, Philippines. Punta tayo sa Philippines. Ito yung Philippines. Hindi ba niya makuha yung current location? Yun, nakuha niya yung current location. So, nasaan tayo? Nasa San Juan. Pero bakit parang mali? Bakit nandoon? Cemetery yun, no? Dapat nandito tayo. Bakit nandoon yung G? Ito yung sinasabi nilang sometimes, sabi nga nila, it's not accurate daw yung pagkuha ng GPS. Dapat nandito siya. Ito ba accurate ba to? May wala yung hindi sa Google Map yun eh. Tingnan natin sa Google Map. Maps.google.com. Wala. Maps.google. Accurate kaya dito? Allow yun. Kaya pala hindi niya nakuha. Uy. Where is my current location? Bangar, San Fernando, San Juan. Supposedly nandito tayo eh. Nasaan na yun? Orbis Tondo dito. Dito yung ito. Dito tayo Lorma. Ayun, Lorma. Nandito yung building natin. Dito banda, bakit hindi pa siya? Check lang natin. Nag-update na kasi si ano. Ay, hindi pa siya updated. Nawawala yung building natin, oh. At saka yung oval, hindi na ganito, di ba? Dito na yung oval. Oo, natakpan to eh. Dito na yung building natin. So, the Google Map is not yet updated. Hindi pa nila update kasi wala pa yung building natin dito. Dito yung building natin. Anyway. Bakit hindi niya makita ang aking geolocation? Why? Ayun, nakita na. Pinakita niya na kung nasan yung location natin. O, nandito daw tayo. Pero wala pang building, oh. Yan, so okay. Pero yung isa, check ko. Makukuha kaya niya yung location natin? Hindi pa rin, oh. Nandun pa rin, oh. Nirefresh ko na. So, supposedly nandito tayo, eh. Anyway, sige. Check natin yung latitude and longitude. Pwede pang i-maximize siya. Masyado siya maliit. Dito na lang tayo. Now, for example, here, sa San Juan. Sa San Juan daw. Uy, hindi niya pinakita yung ano. Latitude and longitude. Yun. So, meron na tayong latitude and longitude. Punta tayo dito. Bakit hindi niya pinapakita? Something. Dito na lang siguro. Latitude and longitude. Palakihin ko na lang to. Uy. Ayan. So, punta tayo sa Philippines. Balawan, San Juan. Dito tayo sa San Juan. Hanapin natin ang Lorma. Kabisado ko na kung nasa yung Lorma, no? Okay. Uy. Mas maganda pa rin sana dito, eh. Ano? Move ko pa para lang. O, di move natin. Gusto niyang ganun, eh. Philippines. Hanapin natin si Philippines. Nandito. Uy, nasa sa baba.
So, tignan natin yung latitude and longitude of San Juan, Palawan. Dito, San Juan yun, San Juan. Dito tayo eh. Hindi siya automatic na dinedetect yung current location natin. Forest Lake, hindi, lampas na yun. Lampas na tayo, Forest Lake. Dito tayo sa San Juan. So, dito tayo, dito. Ayan. So, the latitude and longitude is 16.6612, etc. Longitude is 120.32, 95.18, and so on. Elevation, kung kano tayo, elevation yung depth and height. Tama ba? Kung kano tayo kataas. Try natin sa bundok kasi nagtanong yung may nagtanong na Tinok, yung Mount Tinok daw ang pinakamataas na mountain. Tingnan nyo yung elevation. This is 8 meter. Dito naman, Tinok is 1,458 meters. So, ibig sabihin nasa bundok na to. Ayan. Yung elevation in our code, that is the altitude. Kung kano siya kataas. Okay, that is the altitude. Check ko lang dun sa application natin. Masyadong mataas. 50. Pero, dito, supposedly, ano lang siya eh. 5 meter. Bakit ito 50? Anyway. Yan. Latitude and longitude. Now, so na-discuss ko na what is latitude, what is longitude, etc. Balik na tayo doon sa ating sample. Okay, so yung example natin kanina is get the current position. So take note, for the get current position, once na nag-move ako, once na nag-load yung application, kinukuha niya yung current position ko, and even na gumalaw ako or pumunta ako kung saan, hindi na mababago yung latitude tsaka yung longitude. So, para mabago yung latitude and longitude habang nagta-travel ako, for example, is dapat magbago din yung value of the latitude and longitude. So, gagamit tayo ng watch position. Okay, so in the watch position, what is watch position? Watch is the changes of the device current position. Ayan. So, parameter on success, on error, same lang sila. Yun nga lang, for the returns, the default data type is string. String pa rin siya. Almost all naman ng mga programming, the default value or data type of a certain object is string. String returns a watch ID that refers or reference the watch position interval. The watch ID can be used with global, geolocation that clear watch. Geolocation like clearwatch HTML to stop the watching for changes in the position. Doon na tayo sa example natin. Okay, nasaan na yung example? Ito. So, gagamit pa rin tayo ng frequency. Katulad din ng device motion natin. So, meron siyang frequency. Kumbaga, every 3 seconds ata to 3,000 millisecond, parang 3 second, every 3 second nagbabago yung position niya, then din-display niya. Okay, so copy ko lang tong code, full code. Then, baguhin ko lang to, lahat na, yan. Natanggal yung iba, pero pwede nyo namang ilagay yung ibang attribute niya. Yung altitude and etc. Pati yung timestamp if you want. Ayan. Ngayon, ano yung pagbabago niya? Nasaan na yung watch? Okay, so, ayun nga pala, I forgot. Ito, always check the version of Cordova. Wala namang version yung ginagamit ko. The file name, walang version. On device ready, kapag ready na daw yung device. So, meron tayong option dito. Ayan. So, frequency. Take note yung option, nilagay niya dito. Dito kasi, sa example natin, sana yun?
Yan, yung frequency nasa last part, di ba? On success, on error, frequency. But in our example, gumawa siya ng variable. Pero okay lang. Okay lang to. Yan, nilagay niya lang doon, Parang same lang sila. So, watch ID, navigator, geolocation, watch position, on success, on error. On success, same, naidagdag lang ito. I mean, ito, nasa na yun? On device ready, dinagdag lang itong itong watch position pala. Watch position, on success, pupunta daw siya dito. And then for the on success, syempre geolocation, na-explain na natin to kanina. Okay, so get location, get current location. For the geolocation, for the latitude and longitude, on success. Every 3 seconds, magre-refresh daw siya. Pwede nyo itong baguhin, okay lang, yung value niya. 3,000 millisecond is equivalent to 1 second. Tama. Ay, hindi pala. 3,000 millisecond is equivalent to 3 seconds. Check natin, baka magkamali ako. Kung meron akong 1,000 millisecond, 2 seconds daw. O, tama. Ayan o. 1,000 millisecond is equivalent to 1 second. Pag 3 seconds. So, siyempre, di ba? Basic. Para tayo nasa elementary nun. So, every 3 seconds daw, nagre-refresh daw yung geolocation niya. At dinidisplay niya kung ano yung current position of your latitude and longitude. Try na ngayon natin ito. So, build tayo ng APK Android. Ayan. Ayan. So, punta tayo dito. Tanggalin ko na lang tong old. Tapos, rename ko lang siya. Ayan. Geolocation. Saan na yun? Punta ulit ako sa Google Drive and delete ko lang si geolocation kasi ito yung old. Tapos, i-upload ko lang yung bago. Wait. Ay, kala ko hindi ko na-share yung screen. Stop lang. And then, ayaw na mag-open ng aking cellphone. Ayun, pwede na. Join. And then, share screen. Okay. Then, open natin yung drive. Then, PhoneGap. Ayan. So, meron na tayong geolocation. 947 naman. Install lang natin to. So, take note na ito is meron na siyang on watch position. Yan. So, every 3 seconds daw, pinapakita niya yung current location. Okay. So, ito yung preview. 0.6615243. Yan. So, yung decimal point lang yung nagbabago kasi not unless punta ko ng abroad para magbago yung whole number niya. Ayan. Okay, so try kong lumabas. Labas muna ako. So, try kong lumabas. Tapos, tignan natin kung ano ang mangyayari. Yan. Pero kung titignan ninyo, okay ba yung audio? Hello? Okay, sir. Okay. Ayun, okay naman. Tingnan natin. Pero yun nga na kung mapapansin nyo, yung decimal point lang ang nagbabago.
Ano, 6615188. Yung longitude ang nagbabago. The last digit, 727, 727, 86, 727. Tapos longitude, last digit, 6834, 6727. Yan. Nagbabago naman siya. Yun nga lang yung decimal lang siya. Decimal lang yung nagbabago doon sa ano. 11. Oo. Pero try baka mas maaga pa siguro. Ngayon, so nagbabago yung latitude and longitude. Yun nga lang kasi decimal point lang yung nagbabago sa kanya. Yun nga, sabi ko nga, natalis punta ako sa ibang abroad para makita natin yung latitude longitude niya kung nagbabago. Tapos may nagtanong kung may negative value ba ang latitude and longitude? Meron. Merong negative value. Tignan natin kung ano yung negative value niya. Check natin. So balik lang ako dun sa unit ko. And titignan natin kung meron nga bang negative. So close ko lang to. Yan. So balik tayo ulit dito. Okay. Tapos open ko lang ito. Tingnan natin kung meron bang negative value. Sino bang mas maganda dito ba? Ito, negative na siya, oh. Sa Dublin. Anong Dublin? Anong bansa to? At tignan natin sa France. Sa France tayo pupunta. O yun. Okay. Paano kung sa pole? South pole. Sa baba. Ano ba yan? Negative 75. So meron tayong mga negative. Elevation, masyadong mababa yung kanya. Tingnan natin kung babaguhin natin to. Gagawin natin siyang 0. Meron bang latitude 0 tsaka longitude 0? Tignan natin kung nasan yung 0 na yun. Meron actually. Pero ang tanong kung nasaan. Okay, nasa dito. So, ibig sabihin pag nandito ka, 0 yung latitude mo, 0 din yung longitude. Anong bansa to? Anong bansa kaya ito? Ito kasi yung Amerika eh. Ito, Mexico ata to. Kung hindi ako magkamali. Ay, nandun pala Mexico, sorry. Colombia pala, Brazil. So, ito yung Angola, sa Sudan, Nigeria. Yan, 0-0. Nasa kalagitnaan ng equator. Yan, so meron siyang coin. So, pag i-move ko sa taas, coin din siya. Okay? Yan. Okay, yan yung latitude at saka yung longitude. Not unless pupunta ako dito para lang magbago yung whole number niya. So latitude is 16. Kung nakikita nyo, kahit na mag-move ako dito, 16 pa rin siya. Konti lang. Siguro nasa taas konti. Yan, 17. Ito kasi yung nasa equator kasi ito eh. So mostly nasa, kasi yung sa atin, 16 kanina eh. 16 nasa taas pa. Ayan o, 16. Tapos 120 yung longitude niya. Ayan. Okay. Now, last, meron pa isa. Meron pa yung isa. Nasaan na yung isa? Okay, then. Get current position. Nakuha na natin kung ano yung get current position. What's position?
Kahit na magbago tayo ng location, nagbabago din yung value, nakikita natin. So that is the watch position. Now what is clear watch? So for the clear watch, stop watching for the changes to the device location referred by the watch ID parameter. So ibig sabihin nito, pag clinic ko or kinol ko yung clear watch, nag-stop na siya. Hindi niya na i-record o hindi niya na kukunin yung current position. Try natin. Same lang sila ng parameters. Asan na yun? Okay. For the parameters watch ID, the ID of the watch position interval to clear string. Copy lang natin to para makita natin kung anong difference niya. Okay. Yan. Then check natin. So always check yung version. Tanggalin ko lang yan. Tapos yan. So meron din siyang watch position. And then on success, kapag successful daw, kukunin niya yung value of the latitude and longitude. But meron tayong clear watch dito. Saan natin ginamit yung clear watch? Dito sa ito. Pag clinic daw natin yung clear watch, mag-stop na siya. Ano lang yung sinasabi niya dito. Sige. Gawa na tayo ng application niya, then try natin. So, punta lang ako dito. Nakashare ba yung screen? Hindi ko tinik. Ay, nakashare yung screen. Okay. So, tanggalin ko lang to. Delete. Then, rename ko lang siya. Geolocation. Then, punta lang ako dun sa Google Drive. Geolocation. Delete geolocation. Move to trash. Yan, wala na. And then, dadrag ko lang to. Open ko ulit yun. Sa cellphone, then try natin kung ano yung ano niya. Ayan. Okay na. Then, share screen. Yun. Okay. Google Drive. Then, PhoneGap. Geolocation. Install. Open. Yan. So, every 3 second, magkakon yan. Yan. Every 3 second. Yan. So, pag clear watch ko, tap ko lang clear watch. Yan. Tinatap ko na siya. Then, bilang tayo ng 3 seconds. 1, 2, 3. So, wala ang nagpapakita. 1, 2, 3. Wala pa rin nagpapakita. 1, 2. So, ibig sabihin, ini-stop niya na. Okay? Ini-stop niya na. Next. Paglaruan lang natin to. Balik tayo dito. Okay. Dito sa codes natin, paano pag maglalagay pa ako ng isang button? So, ito, clear watch. Pagsabayin ko na lang kaya. Sige. Meron kasi tayong mga methods or function dito. Ito yung clear watch. Clear watch. Iko-call ko si on success. Pwede ba? O sige, on success. Yan. On success. Call lang natin yan. Tapos gawa pa tayo ng sabang button. Ito naman, on device ready.
Yan. Paano kaya mangyayari pag ganyan siya? Ayan na. So ito, pag clinic ko daw si ClearWatch, ko-call niya ito. Which is nakita na natin kung ano yung ginagawa niya. Ito naman, pag clinic ko daw si OnSuccess na button, i-call naman niya si OnSuccess. This one. Ito naman, si OnDeviceReady, kapag clinic ko si OnDeviceReady, i-call niya si OnDeviceReady, na which is connected sa OnSuccess. Try natin. Save. Then gawa tayo ng application ulit. Ang problema ko dito yung Google Map. Mamaya i-explain ko sa inyo kung anong problema ko sa Google Map na yan. Kasi last year gumana naman siya pero ngayon hindi. Okay. Copy. Paste. Pala. Delete ko lang tong old. Rename lang naman yun. Rename ko lang siya. Tapos, tayo dito. Geolocation. Delete. Remove to trash. Refresh. Kailangan ko pala siyang i-refresh para wala talaga. Clear. Then, drag. Then, balik tayo ulit sa cellphone. Okay. Ayun. Google Meet. So, connect ko lang. Join. Then, share. Screen. Start. Then, open lang natin Google Drive. Then, phone gap. Phone gap. Geolocation. Then, install. Open. Ayan. So, meron na tayong tatlong button. Yung ClearWatch, OnSuccess, at saka OnDeviceReady. Tatap ko si ClearWatch. Tignan natin. Ayan, nakatap na. Tinatap ko si ClearWatch. Then, bilang tayo 1, 2, 3, 4, 5. So, wala. Hindi niya na dinidisplay yung latitude tsaka longitude kasi ni-stop na natin yung pag-watch or yung pagkuha ng current position of the latitude tsaka yung longitude. Now, si OnSuccess. Okay? Si OnSuccess. Click ko si OnSuccess. Yan. Tinatap ko si OnSuccess. Tingnan natin. Bilang tayo ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin nito, kahit na-clinic ko si OnSuccess, hindi pa rin niya kinukuha yung current location. So, ibig sabihin nito, kailangan bumalik tayo sa OnDeviceReady. Check natin, baka magkamala ako. Ayun. Okay? Tinap ko si OnDeviceReady. Yan. So, bilang tayo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan. Okay. ClearWatch to stop. Then, OnDeviceReady. Ayan siya. Ayan. Okay. By the way, class, meron tong yung mga may boyfriend dyan, may girlfriend, may asawa. At kung gusto nyo malaman kung nasaan yung naka-record pa ako. Anyway, you can you can experiment on this. Kasi for example lang, this is very very useful. Kasi pwede mo siyang matrack. Na-try ko na, yung itatrack mo yung isang cellphone, yung isang device. Pero yun nga lang, dapat yung, if you want to track a device, yung other device, you have to see to it that the GPS of that device is turned on. Tapos nakaran yung background niya. One example is ano ba yung ginamit ko na? Google Locator ba yun? Google Locator. Pwede nyo itong paglaruan. Depende.
Sorry doon sa ako na. Doon sa example ko kanina. Locator. Meron yun. Google Locator. Locator. Ayan, find my device. Ito. Pwede nyo itong itry. Ito kasi ginawa to. If in case na nawala yung cellphone ninyo, tapos hindi nyo alam kung nasan, pwede nyo gamitin ito. Na-try ko na to eh. Yan. Pwede nyo i-play yung sounds niya tapos magpapakita din. I mean, tutunog siya. Tapos makikita nyo na kung nasan yung cellphone nyo na nawawala. Pwede nyo itong gamitin. Nagamit ko na to. Gamit ko na siya. Yan. Para secure din naman yung cellphone ko, di ba? Para if in case na ma-misplace ko, at least alam ko kung saan ko siya mahahagilap. Mamaya, Sorel, hindi pa ako nag-attendance. Ayan. So, next. Next. Ano pa yung next? Yung Google Map. Yan. So, okay na yung latitude tsaka yung longitude niya. Sa Google Map, if you notice, sige, punta tayo sa Google Map. Pero meron akong problema sa Google Map. Yes. Sir, di ka naka-present po. Ay, sorry. Pala. Oo nga, no. Buti na lang, dapat sinasabi nyo kasi nakakalimutan ko. Balik tayo doon. Ano yung sinabi ko kanina? Kung interesado kayo, Google Locator, pwede nyo siyang install. Ayan, Find My Device. Google Find My Device. Ginamit ko na to noon. Kapag click mo yung, ayan, makikita kung nasan yung current location of your device. Ayan. For example, na misplace ninyo. Tapos, open nyo lang dun sa mag-open lang kayo sa ibang unit or even dito sa Pwede ko bang gawin? I-demo ko pa ba to? Sige, sa bagay. Kasali naman siya sa geolocation. Check ko lang dito sa cellphone ko. Wait lang. Naka-install na din dito sa cellphone ko yun eh. Naka-install na rin. Tsaka yung ibang devices. Ipon ko lang. Ready ko lang siya kung nasa. Ayan. Check ko lang kung ano. Ayaw. Ayun, okay na. Anong ginamit ko dito? Anong ginamit kong account? Play Store ito eh. Google, find my device. Google.com, find my device. Ano to? Hindi. Ito. Yan. Nakalink pala dito sa email ko. Yan. Ito yung gamit ko ngayon ito. Kita nyo. Yan Ito yung cellphone ko. Yan, nakita na. Realme 7. Yan. Makikita din, ewan ko meron pa yung patunugin natin. Ayun, narinig nyo? Stop. Yan. Kapag ninakaw yung cellphone ninyo, pero si tweet na naka-on yung location, yung GPS ng cellphone ninyo. So, makikita nyo kung nasaan yung niya. Yan. Secure device. Siyempre hindi ko to gagalawin. Ay, subuti na lang ng recovery. Kung gusto mo siyang automatic na maglalak siya na hindi na magagamit ng kung sino man nagnakaw ng cellphone ninyo, pwede. Although marami pang
marami pang mga ganitong application na available sa Play Store. Pero ito yung ginagamit ko para keep track. Ito kasi yung old phone ko na nagkuhan na, sira na. Ayan. So at least monitor ko pa rin kung nasaan yung kwan. And for example, pwede ba tayo mag-add dito? Meron kasi yung isa pa na wala. For example, meron kayong kamag-anak or meron kayong anak na ano, pwede nyong i-monitor kung nasaan siya. Switch, rename tag. Wait lang ah. Required sign in, switch account. Kalimutan ko na, basta meron yung isa na pwede mong i-add yung other account mo o yung account ng anak mo kung meron na kayong anak, or account ng girlfriend nyo or boyfriend ninyo para malaman nyo kung nasaan siya. Joke lang yun. Hindi ko na alam kung nasaan yun, basta meron yung add account dito eh. I-explore nyo na lang, i-YouTube nyo na lang kung gusto niyo. Ayan. So, yan yung isa sa mga pwede nyong experiment later on. Kung gusto nyo, maging project nyo sa capstone ninyo, yung ganito. Find my device. Pero pag find my device kasi, pag sa capstone, kailangan may bago or yun lang. Next, ano pa? Yung Google Map. Syempre, nakuha na natin yung yung latitude, longitude, yung mga details na yon. Paano naman sa Google Map? Meron kasi, try lang natin ah. Wait lang. Try ko lang muna. Google Map. API key yan. Kalimutan ko na. Google Map. By the way, class, naka-con din yun. Meron ako ditong demonstration kung paano ko ginawa yun. Hindi, ito. Asan na yun? Ito ba yun? Ito yun, 1 hour. 1 hour. Ito yun. Ayan o, meron siyang API. Pero yun nga lang ang problema ko ngayon. API ko. Ayan. Tingnan natin kung anong update ni Google Map ngayon. So, pupunta tayo sa developers.google.com. Ito yung developers.google.com. Naka-sign in na ako dyan. But, if you notice, palakin ko lang to para makita natin. Credentials. Dapat pala. Wait, sorry. Hindi ko siya ma-alt tab. May klase ako. Nasaan yung... Wait lang, class ha. May meeting daw kami. Pero... Inimig. Kaklase ako eh. Ala, wait. Sorry. Nakashare pala yung screen ko. Wait lang, class ha, kasi meron daw call meeting. But anyway, stop ko muna. Diyan lang kayo, wag muna kayong aalis. Gmail. Pamut. Wala. Wala naman.
Okay. Ayan. Hindi ko makita yung link anyway. Balik tayo. Okay. Okay. Yan. Dito kasi sa credentials ko. Credentials sabi niyo, di ba? Credentials. Sabihin niyo lang kung hindi nakashare yung screen wala na siyang credentials. Hindi ko makita kung nasan yung mga credentials at nagbago din siya. Ano ba yun? Balik ko lang. Kasi kailangan muna natin ng API para magamit natin si Google Map. Ito lang. Balik tayo kung nasan ko nakita yung API ko. Ito kasi ginamit to last year pa to. Last year. Ayan. Kung titingnan nyo yung code scale ng your API key. So, gagamit tayo ng API key. Lang. Pero ang problema ko, hindi nagpapakita ngayon dun sa website. Free API key. Credential. Mali. Bago siya pumunta dyan. Although phone cap to, pero pwede ito sa Cordova. Pareho lang naman eh. Console.cloud.com. Credentials. Nawala yung API ko. Nawala siya. Pero kung titingnan nyo dun sa sa demonstration ko, meron yung API ko. Nasaan na? Ito pala, sorry. Ayan, tingnan natin yung credential. Yan meron dapat siya Ito, credential. Console.cloud.com console.cloud.com nawala na yung mga API key ko. Pero dito meron naman dati. Yan, ito kasing kailangan natin Kung gagawa ko ng bago, create credential, API key. Uy, meron. Ito. Okay. Sige. Natin yung Google Map. Get key. Cloud SDK. Console. Kalang class meron na akong hinahanap yung code niya yung code yung kailangan ko. Kung saan natin ilalagay yung market label, yung API key. Sample map. Ayan, ito yung sample map niya. Try lang natin.
HTML, TypeScript. Ito yung HTML. Try lang muna natin to. Try ko lang. Yan. Tapos ilalagay ko siya dito. Yan. Tama ba? Nandyan siya. Tapos, okay. Ito yung API key, sabi nyo. Key, API key, callback. And then, balik tayo dito. HTML preferred IP address, iOS, Android app. Pero web muna. Sige, kasi itatry muna natin sa web. Pero pwede naman sa Android daw. Okay, pero try muna natin sa web. Habang may time pa. Do not restrict, do not restrict. Refer, hindi na natin kailangan yan. Save. So, dapat magpapakita siya dito sa credentials. Yun, meron na. Good. So, ito lang kailangan natin. Okay. So, parang good for 1 year lang siya. After 1 year, wala na. Tatanggalin din niya. So, your API key. So, dito daw yun. Save. Pwede mang i-open. Kasi naka web naman siya. Wala naman siya pinakita. Wait lang class, meron lang akong check yung ginawa namin last year. PhoneGap, GPS. Ay, hindi pala index.js pala yun, sorry. Dapat ito. Open with Google Chrome. Ay, bakit Google Chrome? Something went wrong. Nag-e-error siya kasi yung API key. Ito yung example ko din. Ito yun. Kala nga, try ko lang to. Ilagay ko dito. Tapos, ito yung API key. Ito yung babaguhin ko kasi wala na yung old na API key na yan. Ito yung API key ko na bago. So, baguhin ko lang to. Save. Then, follow back. This page didn't load Google Map correctly. See JavaScript console for technical details. Open ko na lang ito. Pero bakit may spec? Tutorial na lang. Nasaan na yung... Ito, using JavaScript. CSS.
Ito nga, try ko nga lang ito. Ay, sorry. Hindi, dito. Nagpupunta sa doon. Okay, sige. Kompletuhin na lang natin to. So, sabi dito, HTML, this one. Tapos, new. This is the CSS, pero nasa labas ba yung CSS? Cascading style. So, copy, paste, save. Define name is style.css. Then, JavaScript, copy, index.js, new, paste, save, and then index.js, then last, ts, index.ts, paste, save, index.ts, okay, ts, and then the API key. Don't forget our API key. Not unless mali yung API key na binigay. Save. Then try. Dito tayo. Geolocation. Bakit ayaw? Ganun din mo. None. Save.
check na natin to. Copy, API key, save, then dito yun. Hindi siya naglo-load. Pero last year kasi gumana to eh, yung ginawa ko noon. Meron na to eh. How about this one? Bakit ayaw? Ayun pala. Ginawa. Supposedly ganito ang magpapakita sana. Ito yung simple map. Developer.google.com
Using API key. Alam mo. Libre siya. Pero ngayon, ewan ko kung free pa siya. Just copy and paste yung key. Then let's try. This key is administrative. Okay. Try natin to. Okay, meron pa tayong ibang ito. Mode. Let's try zoom 10. Gumana naman siya dito. Map mode. In the center. Gumagana pa yung aking API. Kala ko hindi na. Kasi pag wala kang API, so this is na important kasi pag wala kang API, gumagana. Pusin din lang yun. Ito din yung ginamit namin along last. Ito. Okay, try natin. Meron pa yung isa eh. Pero ito kasi phone gap yung ginamit natin. But try natin yung Cordova Google Map plugin.
API, kung ano interest ko, ayan, get API, send it. Na, how to retrieve ko nga lang ito kung nasan. You are interested with this first sem 2020-2021. Ito yun eh. Week 12. Ito. Location GPS. Ito yun. Yung JavaScript ang may problema. Bakit? Teka lang. Baka wala na to. Check natin kung meron pa. Pero nagugutom na ako. Meron naman. Ay, disabled. Wala, naka-disabled siya. So, if you notice, bakit ayaw niya na ngayon? Kaya pala, gumagamit kasi siya ng isa pang API. I mean, JavaScript. Pero online kasi, dapat sana dinownload ko pala ito noon. Kasi pwede mo siyang i-download ito eh. Tapos gawin mo na lang siyang parang offline na siya. Hindi ko kasi dinownload ito. So ngayon, hindi na siya available. Yan. So hahanap na naman tayo ng bago. Dapat dinownload ko siya. Ayan. Kung may makita kayong ganong code, for example this one, ito, i-download nyo na agad para if in case na ma-delete or i-delete or remove nila dun sa server nila in case meron pa rin. So that's why yung dito hindi niya pinapakita na yung yan, nag-error yung JavaScript niya kasi hindi na to available. So hahanap na naman tayo ng iba pang version. Tingnan natin baka mayroong ibang version. Ito yung problema namin last. Ay yung API pala yung last eh. Baka not found. Wala tayo. Or kung wala, mag-search tayo. Kung mayroong available, delete. For Google Map. Pero ito yung ginamit na natin.
Default. Ito yung ginamit natin. Kaso nga lang, disabled eh. For more information, so na-remove. Hindi pa rin talaga magpapakita yan. Check ko lang. Script. Save. Dito kasi may polylines na to. Ito yung polylines niya. Nasaan na yung cloud? Console. Credential. Okay, so try ko munang i-solve itong problem. And then let's go back. Balikan na lang natin to pag okay na siya. So for the meantime yun muna, and then by the way, midterm exam natin ngayon, and then your exam will be uploaded later on. Pero simple lang, more on building application lang naman yung maging exam nyo for the midterm. Okay? Attendance muna tayo. November 23. Abaga. Abaga. Present, sir. Abuan. Present, sir. Bakani. Present, sir. Balsita. Balsita. Wala pa. Bergantin. Bergantin. Duque. Gawon na. Present, sir. Go. Siyan. Hagoot. Present, sir. Jose.
Jose, Present. Present, sir. Hularbal, Present, sir. Present. Mendoza, Present, sir. Nares, Sir, present. Surat, Surat, Surel, Present, sir. Urbano. Meron si Urbano. Yun, present. Balubar, Present, sir. Corpus, Lacumus, Present, sir. Gapi, Present, sir. Calianto, Lasaga, Present, sir. Obra, Present, sir. Tabapunda. Okay. Absent, Balsita, Bergantin, Duque, and Surat. Meron si Surat kanina. Ay, wala. Wala. Si Sorel pala yun. Okay, so